This is special episode 3224, 3225, 3226. Alamin natin, no? Ano yung past, present, and future. Tatlong baraha lang, no? So, ibig sabihin nito, yung pinanggalingan ng problema mo, yung kasalukuyan, at yung hinaharap. No? Tignan natin. Kukuha ako dito. Tatlo lang din eh. Okay. Ito yung past, 'di ba? Ito yung present, and this is the future. Ang ganda. Ay, Diyos mio. Ang ganda ng special episode natin. Sana lahat kayo makaresonate. Alam niyo kung bakit? Kasi yung past natin, ibig sabihin, ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, na universe, at ng energy yung buong mundo. No? Ibig sabihin, this is the completion. Ibinigay niya sa atin yung doon sa past life ninyo, binigay na niya, nakamtan nyo, di ba? So, ngayon, yung kailangan nyo lang dito, sa kasalukuyan ngayon kailangan yung magkaroon ng compassion sa sarili ninyo. Alam nyo kung bakit? Idaan nyo ang buhay sa diplomasya at balanse. So, ibig sabihin, kung ikaw yung tipo ng tao na marunong ka maging harmonious or may triumph ka sa buhay mo, ibig sabihin, kumpleto. No? At yung pangalawa, kailangan mo lang, wag laging mainitin ang ulo, mareklamo, dapat diplomasya at balanse. Ganun naman talaga, pero yun yung pinakamahirap. Nakausapin mo ang kalaban mo sa kalmadong boses. Kasi kalimitan sa atin kapag nasasaktan tayo, sumasabay ang luha, hikbi, panginginig ng katawan, no? Tapos yung paninigas ng pangamo at saka halos makagat mo na labi mo sa galit mo, sa etc. mo, no? Ganun eh. Naranasan ko din yun, tao din ako, no? Lalong-lalo na sa sarili ko, na sinasabi ko din, no, kailangan kong pigilan yung ginagawa ko or yung mga magagawa ko. Kasi when you cast a curse or when you cast a spell, matindi yun. Lalong-lalo na galing sa isang katulad ko. So, kailangan talaga, no, balansehin mo takbo ng utak mo, isipan mo, puso mo. Mahirap yun. Napantayin mo lahat. Kasi, posible na may taong mabait, pero temperamental. May tao namang kalmado ang utak, baluktot naman ang ugali, di ba? Ang pinakamasaklap kung lahat nasa kanya na, lahat ng kamalian, di ba? So, ibig sabihin, yung future ninyo, this is the finality card, di ba? Abangan nyo. Magla-live ako bukas, itong barahang ito, gagamitin ko para magkaroon ng thrill ang buhay nyo. Ibang ano naman, ibang sitwasyon na naman yung gagawin ko bukas sa live. At baka may susunod naman dyan, ha? Kung napapansin ninyo yung ibang reader, nagpapalit din sila ng baraha dahil, siyempre, halos araw-araw yata magkaiba yung baraha ko. Pero I'm proud to say na collector ho ako ng baraha. And this is my passion. Before, yung ginagawa ko is just faith healing. I started faith healing when I was 10, and then never kung nilabas yan sa lahat. And I do it on a private situation or ano lang, yung parang sa akin lang talaga. Kasi ayoko namang masyadong maano ako. Kasi may sarili akong trabaho, may sarili akong pamilya, and I want to keep that privacy. So, kaya ko siguro kung magtataka kayo, I never show up my face dito. Pero, I can assure you naman na gagawin ko lahat. Magtagumpay kayo sa lahat ng rituals, and congratulations doon sa may mga rituals natin, okay? Sa magpaparitual pa para hindi kayo tamaan,
nung February 2, which is the first Friday Candelaria, let me know, message na po kayo. And then doon sa mga nagka-ritual ngayon, ongoing, and then doon sa nag-successful, maraming salamat. Doon sa may mga delays, kailangan lang talaga buo ang puso't isipan at tiwala ninyo na kaya nating makamtan ito. And this is the final, the last card, which is the finality, and that is the end of every pains sa buhay mo. Ito na yung bahagi na inevitable ka na. Yung para bang hindi ka na nila kaya, no? Patapos ka na. So ibig sabihin ko nasa healing process ka, 80% healed ka na. So you're on the 20% left na, and hoping by the time that everything is fully healed, 'di ba? You're able na to go out again just like a normal person, na kaya mo na makipag sa tao, halubilo. Kasi wag niyo naman masyadong tagalan yung pagkakaroon ng pagdaramdam, kasi alam niyo, practically speaking, kung hindi talaga papanahon na maging kayo sa ngayon, ay wag mo munang pilitin. Kapag nag-i-enjoy siya doon sa iba, you have to give yourself a chance to enjoy as well. Kasi never naging patas na ikaw magpapakamatay sa kalungkutan, doon siya sa kabila nagpapakasarap, di ba? So hindi fair 'yon. And that's the exact word, unfair. So all you have to do is, kung nandun siya sa iba, no? Let yourself be happy. Hindi ibig sabihin maghanap ka ng replacement mo or rebound mo or maghanap ka ng panakipbutas mo. No. Using the time na nabakante, no? And then the budget that you have for yourself na binigay mo sa kanya before, spend it sa buhay mo, sa sarili mo. Go out, enjoy. You deserve that. And that's yan yung sinasabi ko na i-enjoy nyo. Huwag yung maghanap kayo ng rebound, maghanap kayo ng panakipbutas. That's wrong. Kasi may karma. So, all you have to do is i-analyze nyo yung sitwasyon. Kung dumating man sa panahon, no, na sasabihin, aaminin niya sa'yo, natapos na tayo, then tanggapin mo. Kasi yung pagbigay niya mismo sa'yo ng nung decision niya na tapos na kayo, that's the ending of an inevitable situation. Ibig sabihin, kapag ikaw naman, 'di ba, ang nagpasya, na ilibing siya sa limot, o dito talagang total, papunta ka na doon sa taas, no, pataas ka na. Paglingon niya, mali pala yung pinuntahan niya. Nung magplano siyang habulin ka, huli na ang lahat. So whatever decision or whatever situation that you are in right now, kung nakaka-resonate ka dito, i-analyze mo na. Kasi ang sitwasyong ito, sa past life ninyo, naging kayo. Sa present, nagkahiwalay. Alam mo kung bakit? Walang diplomasya, walang balanse. So, ibig sabihin, instead of give and take ka lang ng take. 'Di ba? And then yung isa, instead na magtahimik, reklamo ng reklamo, di nagkahiwalay. And then dito sa dulo, para kang nasa horror train. Hindi mo alam kung anong mangyayari kasi madilim. So, one of the reason na madilim siya, posible nabarang ka, nakulam ka, nasumpa ka, or nagayuma ka. Kaya hindi mo alam bakit bigla kanyang kinalimutan, bakit parang wala lang sa kanya yung effort mo, at bakit natitiis niya na ipagmayabang doon sa ibang tao na nasaktan ka niya. Yan ay dahil sa gayuma. So, aksyonan nyo na bago pa mag-February 14, no? Kasi baka matuluyan sa gayuma, lagot kayo. At saka yung iba dyan, mag-ingat, baka ipabarang kayo para masolo nila yon. Bye!